Ito ang nakakagulat. Tila matitindi ang binitawang babala ng mga retiradong general ng AFP at ng mga miyembro ng MNLF sa mga politikong tila lantaran na masyado ang pagnanakaw sa kaban ng ating bayan, partikular na ng mga buwaya sa Kongreso na pinangungunahan ng House Speaker na si Martin Romualdez. Matatandaang nag-viral nga sa social media ang tila hindi pagbibigay ng budget ng Kongreso sa ahensya ng PhilHealth para sana sa susunod na taon, bagkus ay tila ibinuhos lamang nila ang lahat ng pondo sa AKAP program na pinamumunuan ni Martin Romualdez nang sa ganon ay mapaikot niya ang mga kapuspalad nating kababayan upang siya'y iboto muli sa susunod na halalan. Kaya naman tila mas lalo ngang sumabog sa gali ang marami sa ating mga kababayan sa tila ginagawa ngayon ng Kongreso at Senado dahil imbis na dagdagan at pagtibayin pa ang budget ng PhilHealth upang mas makinabang ang maraming Pilipino ay tila kabaliktaran pa ang ginawa nitong si Romualdez upang magamit niya ito sa kanyang pansariling interes. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, napakaraming klasing ayuda pero hindi naman lahat nabibiyayaan. AKAP is just another gateway for corruption. OVP budget, binawasan. AKAP approve. Mga pansariling interes ng mga politiko, money over dignity. Sobrang-sobra na talaga itong gobyernong ito. Ilang taon pa ba tayong magtitiis sa mga ganyang klase ng mga tao sa gobyerno? Palibhasa, hindi dumanas ng kahirapan, kaya puro pahirap ang ginagawa sa mga mamamayan. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Poe ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi ponduhan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman sanang problema yan eh, ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para ponduhan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kapos ang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo mga congressman at mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa ponduhan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin? Guarantee letter mula sa mga opisina nyo? Kayo na naman yung superhero? Kayo na naman yung mababait? Putang ina nyo pala eh. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagaguhin ng mga congressman tsaka ng mga senador, ni na Martin Romualdez, ni na Grace Poe, at lahat ng kabilang dyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan, lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan, nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth, huwag nyong nakawin ang pera namin. Patapos na ang panahon nila. Patapos na. Ewan ko ewan ko sa inyo, sa akin kasi yun ang pananaw ko eh. Patapos na sila eh. Enjoyin ninyo mga politiko ang Pasko ninyo. Baka huli nyo na yan eh. Enjoyin nyo na. Armed Forces, enjoyin nyo na yung Pasko ninyo. Kasi baka mapalabang kayo eh. No? Gusto ko magpasko ang Pilipino. Gusto ko enjoyin ninyo yung pagmamahal ninyo sa pamilya nyo. Gusto ko yung OFW, kung may schedule silang bakasyon, uuwi sila dito, hindi nila madadatnan yung revolusyon.
Hindi nila madadatnan yung panay rally sa kalsada, traffic, kaliwa kanan, may kunyaring nagkabarilan, mahaging yung mga balang ganyan, putang ina, umuwi ka sa ganyan, hindi. Wala muna. Enjoyin natin ang isa't isa. Yun yung para sa akin. Pero itong mga taong ito, itong sa gobyerno, wala silang paki. Wala silang paki. Gagamitin nila ang armed forces at saka ang PNP, ang NBI, para leadership na kagaya ko. Ang umuusbong na spirit ng mga matitinong Pilipino. Kasi nung nagsalita kami sa EDSA, nabuhay kayo eh. Ngayon, hindi kami titigil. No? Putulin nyo dila ko. Tangin lang mga yan. Tapos, inaatake pa ako. May naghahamon pa, no? Oh. Sa mga naghahamon, magsisi na kayo. Yung binabangga ninyo, ibang klaseng tao, magsisi na kayo. I-take down na lang ninyo bago ma-screenshot ng mga kasama ko, no? Nung aming cyber ek, no? Kasi yun yung tasking eh. Kunan nyo lahat, screenshot nyo lahat. Gustong makita yung IP address ninyo, lahat ng detalye ninyo. Because we are confident na magkakaroon tayo ng revolutionary government. We are so confident about it. Paramihan na lang tayo eh. Sige, gusto nyo, paramihan tayo. But the thing is, kayo, binibigyan ko yan ng pagkakataon. Lahat kayo, binibigyan ko ng pagkakataon. Kayong mga tumatanggap na bayad ng mga vlogger. Kayong mga troll. Take down everything that you said against me. You take it down. Pagsisihan nyo. Mag-sorry kayo. Sabihin nyo in public, wag na, ayoko nang iba na lang ang topic ko, iba na lang content ko. Ayoko na ng topic si Pinoy Survivor, bayaan mo siya. Kasi, ibang klase pala yan eh. Kayo nagtatapang-tapangan. Ang promise ko sa inyo, an angel of God, an angel of death will come to you and take care of you. Ayan, galing langit. Ayan, pwede kayong mamatay ng aksidente o delubyo o whatever. And the angel will snatch you. Ang masama, dahil sa kagaguhan ninyo, baka madama yung pamilya nyo. Kasi tignan nyo yung sa mga, mga passages ng Biblia. No? Si Job, matino. Matino na yun matino. Si Job, pinagpustahan lang ni God at ng Satanas. Wala yan. Loyal sa'yo. Paniwala ka dyan. Loyal yan. Putang ina. Kaya yan naglo-loyal sa'yo. Kaya ay sumasamba sa'yo. Kasi binibigyan mo yan ng karanyaan. Binigyan mo ng pamilya. Kaya masaya. Subukan mong mawala lahat ng ari-arian yan. Sige nga. Sabi ni God. Sige. Tiwala ako dyan eh. Ayun. Tanggal lahat. Nanakaw lahat ng kanyang mga alagang hayop. Wala lahat. Ninakaw. Thank you Lord. At least pakikinabangan yun ng mga nagnakaw. At kung sino man yung bebenta rin ngayon eh. At mapakinabangan ng mga kakain. Nung karne. Ibang klase yung attitude, di ba? Samba pa rin siya. Thank you Lord. Sabi ni Satanas, natameme siya eh. Putang ina. Palibasa subukan mahal niya sa buhay. Putang ina. Sige. Kaya si Satanas. Earthquake. Patay. Buong pamilya niya patay. Nadamay. Pustahan lang yun. Inosente yung pamilya. Nadamay. Boom, patay lahat. Thank you Lord. At least kasama mo na sila. Diba? And then, pag strike 2 na si Satanas, palibasa kasi, ibang tao yun, pamilya lang niya yun. Subukan mo yung sarili niya. Siya yung makasakit. Yun. Sabi ni Lord, sige. Nagkasakit nga siya. Nagkaroon siya ng mga boil, mga piksa-piksa, at mga sakit sa balat, at saka leprosy. Bumaho siya. Pinaiwasan siya ng mga tao para siya pinakadirihan pa nga. Nandidiri mga tao sa kanya. Sabi niya, thank you Lord, at pinaramdam mo sa akin yung ganitong paghihirap. Now I appreciate yung ganyang pagsusubok. And it will make me a better person. More responsive sa kagustuhan mo. Hanip talaga. Gandang attitude. Sana ganun ang attitude ninyo eh. So, kayong mga vlogger na bayaran,
Heaven doesn't care kung kunyaring it will bring down its wrath on you. Heaven doesn't care kung nasaan ka. Remember Sodom and Gomorrah? Remember yung Noah's flood, yung Noah's Ark? Patay lahat, lunod lahat. Bata, matanda, wala. Lunod lahat eh. Walang natira eh. Yung Sodom and Gomorrah, ganun din. Bigyan mo ko ng kahit 50, 40, 10 na lang. Isa na lang ba? Na matino dyan. Sasalbahin ko, palalakpasin ko. Kaya kayong mga demonyo sa gobyerno, binibigyan namin kayo ng pagkakataong magbago. We are adapting our religious beliefs. Kay Muslim pa, kay Kristiyano, we are adapting tolerance sa inyo. But hindi pwedeng kabig kayo ng kabig. Kayong mga vlogger tsaka troll, kabig kayo ng kabig. Siraan nyo na siraan ng isang tao. Because you will have your time. There will always be retribution. There will always be reckoning. Tandaan nyo yun. No? Kaya ang advice ko sa inyo, pagsisihan nyo ngayon. Tumigil na kayo ngayon. Kasi pagka hindi kayo tumigil, wala na. Wala nang sorry. Wala nang iyak-iyak kayo, lod-lod kayo. Makikita nyo. The angel of God, the angel of the Lord comes for you and your family.